Yun, viscosity. Ito, sundin natin kung ano yung recommended ng ating manufacturer o ng ating kasa. Normally, nasa owner's manual naman yan. Or ako, halimbawa ako, senaryo, tamad ako magbasa ng owner's manual. So, ang ginawa ko, pinagbasihan ko na lang yung receipt na pinagawa, na nagpagawa ko o nagpa-change oil ako sa kasa. Kasi normally naman, yung first 1,000 tsaka 2,000 kilometers is libre naman yan. So, nakita ko doon na, like for example, tong kotse na to, nakita ko doon na ang kinakarga nila is 5W30. So, ang ginawa ko, yun ay sinusunod ko. 5W30 na yung kinakarga ko palagi. And siguro sa akin yung viscosity, may numbers kasi yan. Like yung first number tsaka yung second number niya. So, meron kasing different brand o different engine, different din yung recommended na viscosity. Okay, so kailangan sundin natin, although may range naman yun. Okay, like for example, halimbawa ito 5W30 yung ginagamit, pero pwede naman din yung 5W40. May mga ganun naman. Hindi naman yan naka-specific talaga dun sa iisa. Kasi pag titignan nyo yan, kung makita nyo may mga picture dyan sa online, iba yung lapot nung halimbawa 5W30 versus dun sa 10W40. Pag nag-drip yon, mas mabilis mag-drip yung 5W30. Yung 5W40 naman, yung 10W40 naman, mas malapot siya. So, ang effect kasi nun, pag masyado siyang malapot, mas mabagal yung niya, o hindi siya nakaka-penetrate talaga doon sa mga sobrang liliit na passage. Compare naman dito sa 5W30, dahil nga manipis lang yung oil na yun, kaya niya mag-penetrate sa mga maliliit na passage. So, ayun, kaya kailangan bantayan nyo rin yung viscosity na nilalagay ninyo sa inyong engine. Okay?